A1C ko, 14.8 po ang sugar ko for 3 months. So napakataas, kaya ang baba daw po ng immune system ko nun, kaya madali akong kapitan ng infection at saka ng sakit. So dahil tinake ko po, almost 1 week ko pong tinake yung, kasi 14 sachet lang siya sa isang box. So almost 1 week ko pong tinake yung produkto. Ang sugar ko po talaga kapag random, 594 po. Sobrang taas. Hindi na po siya kayang basahin ng one touch na ang test kasi nag-error po siya. Nalagay po dun sa box once na ang appearance nung number error, hindi na po siya mabasa ng machine. So ang nakabasa po sa akin, yung Cynotype ba? Cynocare? Parang ganyan. Doon po nakita na 594 siya. So sobrang taas. Random po yan. Pagka-random naman po talagang mataas pero talagang sobrang taas na po yun. Nagugulat nga sila kasi bakit hindi daw ako nahihilo or bumabagsak. Hindi ko po alam. Basta yun po. Tapos nung nag-take po ako niyan, yung huling reading ko po kasi 232 na lang Kaya alam ko po, umeffect talaga sa akin yung isang box na ininom ko dyan sa Cibacton. Kasi from 594, 470, 396, 394, 270 plus hanggang sa 232. Yun pong last ko po yun. Sa one box po na pag-inom ko nung Cibacton. Kaya, depende po siguro sa, sa tao. Ngayon po, kasi ang, sabi po ng doktor, dapat talaga sasaksakan na ako ng insulin. Ayoko po talaga. Binigyan po ako ng metformin, tinitake ko siya umaga at gabi. Pero, parang 2 weeks ko lang po ininom. Hindi ko na ulit ininom yung metformin po. Hindi ko na po ininom. Pero bukod po doon, kasi syempre, kung nagtitake tayo ng ganyan, gusto natin talagang gumaling, sasamahan mo po talaga ng diet. Kasi po, type 2 ako Type 2 diabetes. So, yun pong food intake ko, ang ginawa ko na po ngayon, sa umaga po, nagtitake ako ng warm water, 2 cups. Wala pa pong laman yung tiyan ko. 2 cups po ng warm water. Kung kaya ko po hot, pero kung hindi, kasi nga uhaw na ka. Ganun po. Tapos, after 30 minutes po, kakain po ako ng 2 itlog. It's either boiled or sunny side up or pouch egg po. Tapos, after po nun, ang isasabay ko na po doon, konting carbs or yung mga gulay po. Pagkakain ko po nun, lunch po ko po, 1 cup na lang ng rice. Tapos yung dinner ko po, salad na po. Pipino, ganyan. Yun po talaga, nung 1 week na yun, bumaba po talaga yung sugar ko. Kaya lang, syempre, may time po na nag-cheat. Napaparami yung kain, lalo na kung may birthday or may sa labas po. Pero, ang pansin ko lang po, tulungan lang po ng diet at saka po yung Cibacton, talagang bababa po yung sugar. Hindi na po talaga ako mag-insulin. At saka, tinigilan ko na rin po yung metformin. 1 week ko na pong hindi iniinom yung metformin ko ang sabi po sa akin, mga 3 months. Kung hindi nga po talaga, kung sasakit daw po yung tagiliran ko or mararamdaman ko, mahihilo ko, magpa-doktor po or magpa-hospital po daw talaga ako. Pero hindi na po. Feeling ko po talaga bumaba yung sugar ko kasi namamanhid yung kamay pa ako Sa sugar po. Tsaka nangangati po yung balat. Ganun. Ngayon po, manhid na po ang paa ko na lang. Kamay ko nabawasan na po yung pagmamanhid. Kaya alam ko po talaga, bumaba po yung sugar ko. Tsaka nabawasan po yung pangangati ng balat ko nung time na ininom ko po yan. Yun po. Thank you so much po.